Chapter 1. Panay ang tingin ni Blair sa Rilo. 7:30 PM may usapan sila ni Blake na magkikita sa resto nito ng bandang 7 PM, pero 7:40 PM na wala pa ang binata. Never pang na-late si Blake sa usapan nila, lagi pa nga itong nauuna sa usapan basta nag-set ito ng meeting. Inabot niya ang phone para tawagan sana ito, ngunit natigilan siya sa pagdial nang marinig ang familiar na boses ng lalaki sa kabilang mesa na mukhang kada rating lang at humihingal ng paumanhin sa kausap. "I'm sorry babe, nahirapan ako maghanap ng parking. Kanina ka pa ba?" Tanong pa nito sa babaeng nasa kabilang table lang niya. "No, actually kada rating ko lang din babe," maging ang boses ng babae familiar din sa kanya. Gusto niyang lumingon pero kinakabahan siya sa maaari niyang makita. "Order na tayo," wika pa ng lalaking bagong dating sa katinawag ang waiter. "Malapit na ang kasal niyo ni Air, so anong plano mo sa akin?" Tanong pa ng babae. "Take off your panty and give it to me." Utos ng lalaki na parang gustong ikapikan ng gusto ni Blair. "You're so horny babe. Baka may makakita sa atin." Worry ay kinikilig pang wika ng babae kesa mahiya ito. "No. Ako bahala, do you want me to pleasure you?" Napapikit si Blair sa kahalayang naririnig. "Spread your legs," utos pa ng lalaki. "Bakit kasi hindi na lang ako ang pakasalan mo? I will assure you na di ka magsisi lalo na pagdating sa kama." "Blair is boring," wika pa ng babae sa kabila na bahagya pang umungol ng bahagya. "She is, but my family wants her. So let's not talk about her. After this I will you hard in the car." Nanganginig ang mga kamay ni Blair na inabot muli ang phone niya sa mesa. Nanganginig siya sa galit, gusto niyang tumayo at bigyan ng malupit-lupit na sampal ang dalawang mahahalay na nilalang. Nakakaapat na ring na hindi pa sinasagot ni Lennon ang tawag niya. Naririnig pa niya ang ring at pagmumura nito na mukhang nalinas dahil naabala ng pagtunog ng cellphone nito ang kahalayang ginagawa. "Hello honey. I'm sorry, I'm kinda busy, can I call you back later?" Bungad pa ni Lennon nang sagutin nito ang linya. "Let's break up," mahinang yuzel ni Blair. "Blair," halatang nagulat ang boses ng nasa kabilang linya. "Let's cancel the wedding," dugtong pa ni Blair. Next month na ang kasal nila ni Lennon. Lennon is her long-time boyfriend, CEO itong ng Kua Steel Inc. at business partner ng papa niya, 3 years na rin silang magnobyo. Noon pa man alam na niyang naglalako ito, nasa Amerika pa lang sila at naaaral, pero kahit minsan di niya ito nahuli kaya okay lang as long as di niya nakikita. Ngunit ikakasal na sila kaya pumayag na siya. Hindi rin naman niya kayang umurong sa kasal dahil sa takot niya sa papa niya baka bigla siya nitong alisin sa proyektong gagawing resort sa Batangas na sa kanya ipinagkatiwala ng ama dahil na rin sa pagpayag niya sa pagpapakasal kay Lennon. Ngayon na lang uli siya pinagkatiwalaan ng ama na humawak ng malaking project after 5 years ago. Kaya naman agad-agad siyang pumayag sa kasal nila ni Lennon para sa malaking project na iyon. Siya bilang licensed architect, pangarap talaga niyang humawak ng malalaking project gaya ng hotel and resort na gagawin sa Batangas. Kilala na rin naman siya sa dami na rin achievements na natanggap niya bilang architect. Lalong-lalo na ang kauna-unahan niyang Sky Castle House 5 years ago. Doon nagsimula ang pagiging matunog ang pangalan niya sa architecture. Ngunit 2 years ago namatay ang kuya niya at siya ang sinisi ng ama. Electrical engineer ang kuya niya at sila ang may hawak ng project, pero dahil sa palpak niyang mga tauhan nasawi ang kuya niya and the rest is history. Sa kanya isinisi ng ama ang pagkamatay ng kapatid. Aksidente lang ang lahat at walang pagkululang ang lahat kung tutuusin ang kuya Jake niya ang may mali dahil sa simula pa lang alam na nitong hindi nito pwedeng unahin ang plano nito sa plano niya pero ipinilit nito kaya nangyari ang aksidente. Mula noon hindi na siya pinahawak ng project ng ama. Meron silang malaking construction company na kilala sa buong bansa. Hindi man sila ang top 1 sa rating ngunit marami pa rin naman silang client na tumatangkilik sa trabaho nila. Gaya na lang ng pagtitiwala ng client nila ngayon na mas pinili ang company nila kesa sa malaking company gaya ng Iron Steel Construction Corporation na siyang nangunguna sa buong bansa. Na naging kalaban nila sa bidding noon pero sa kanila ibinigay ang project. "Where are you? Let's talk about this in person. My decision is final, kakausapin ko si Papa." "Blair, the wedding is next month honey, please let's talk." Naramdaman ni Blair na tumayo si Lennon at nagmamadaling lumabas ng resto, di man lang ito nagpaalam sa babaeng nabitin sa ginawa.
Tumayo siya mula sa kinauupuan at humarap sa babaeng nag-aayos pa ng sarili. Halatang nagulat ito nang makita siya. Maging siya ay nagulat din nang makita si Rio, ang assistant ng papa niya na best friend naman niya. Nang makitang dadamputin ni Rio ang phone nito sa mesa, agad niyang inabot iyon at walang sabi-sabing ipinukpok sa kanto ng mesa na ikinagulat ng ibang customer na nakakita. Hindi makapag-react si Rio, halatang hiyang-hiya ito at di makatingin sa kanya. Some other time, Lennon. May gagawin pa kayo ni Rio, diba? Then let's talk about our wedding cancellation, sagot ni Blair saka pinatay ang phone at binalingan si Rio. Mapait siyang ngumiti. May pinag-aralan kang tao pero sa asal nyo ng fiancé ko mahihiya sa inyo ang asong askal, ani Blair saka baliwalang sinimo ang panty ni Rio na mukhang nalaglag ni Lennon sa pagmamadaling umalis kanina. Inilagay niya iyon sa mismong plato nitong meron pang pagkain. Pulang-pula ang mukha nito na nagmamadaling kinuha ang panty at isinilid sa bag. Pinagbubulungan na kasi sila ng ibang customer. Tatayo na sana ito nang pigilan ni Blair sa balikat. Blair, usual ni Lennon na naglalakad papalapit sa kanila, ngunit mabilis siyang tumalikod pero hinabol siya ni Lennon. Noon naman dumating si Blake at nagpang-abot ang dalawa. Alam mo na noon pa ano? Sita ni Blair kay Blake habang nasa isang sikat na club sila at nag-iinom. Kinda, sagot ni Blake. Sinadya talaga ni Blake na mahuli niya si Lennon sa pangloloko nito sa kanya, kaya ito late para mag-isa niya mahuli ang kawalang hiyaan ng nobyo. Bakit di mo pa dinerektang sabihin sa akin? Maniniwala ka ba? Hindi naman, di ba itutuloy mo pa rin, Eric, kasal na yan? Pagak na tumawa si Blair na muling nagsalin ng alak sa baso niya. Kanina pa sila ang iinom ni Blake pero pakiramdam niya tubig lang ang iniinom niya. Manang-mana ka talaga kay mama mo, iling ni Blake na nagsalin din ng alak. Hindi nagkomento si Blair. Bakit nandito ka sa Pilipinas? Tanong ni Blair. Isa ako sa magiging engineer sa gagawing mong project kaya umayos ka. Wala talagang tiwala sa akin si Papa, iling ni Blair na tinungga ang alak sa baso. Hindi sa walang tiwala sa'yo. Gusto lang niya parehas na magaling ang humawak ng multi-billion project na ito kaya bawal magkamali. Let's give them our best. Ani Blake na nakipag-fist bump sa kanya. Napangiti si Blair nang mapansin ang putok nitong labi at pamumula ng pisngi dahil sa pakikipagsantukan kay Lennon kanina. Masakit yan. Nguso pa ni Blair sa labi ni Blake. Malamang ikaw kaya suntukin ko. Natawa naman si Blair na bumuga na lang ng hangin. Di na makalakad ng diretso si Blair sa sobrang kalasingan. Papaano pa kaya siya makakapagmaneho? Iniwan siya ng magaling na si Blake at sumama sa babaeng kahalikan nito kanina sa bar. Panay ang pindot niya ng remote ng kotse niya sa parking pero di niya maalala kung saan niya pinark ang kotse. Pinilit niyang tumayo ng tuwid at maglakad ng maayos habang nagpapalingalinga. Unique ang Volkswagen Beetles car niya dahil coated iyon ng favorite niyang cartoon na Dragon Ball Z na talagang pina-customize talaga niya at inirehistro sa LTO na ganun design. Natigil siya sa paglalakad ng matano niya ang kotse niya pero may nakaupo roon isang lalaki habang napapalibutan ng mga lalaking nakaitim na may hawak na baseball bat at tubo. Mukhang mga gangster nakatalikod sa gawin niya ang lalaki nakaupo sa hood ng kotse niya na mukhang pakay ng mga lalaking nakapalibot rito. Mukhang balak mag-riot ang mga ito sa harapan pa mismo ng mahal niyang si Goku ang kotse niya. Pasuray-suray at nagmamadali siyang lumapit sa mga ito para palipatan ng ibang pwesto. Wala siyang pakialam sa ang mga ito pero wag na wag ng mga itong damay si Goku na nanahimik. Hoy! Kayo, sigaw pa ni Blair sabay-sabay na naglingunan ang mga ito. Guwapo mo, turo pa ni Blair sa lalaking nakaupo sa kotse niya nang umisi na umiling-iling na tumayo saka humakbang papalapit sa kanya. Miss, mukhang lasing na lasing ka na ah. Wala ka bang kasama? Pinagmasdam ni Blair ang hitsura ng lalaking kaharap. Napakagwapo nito, ang kinis ng mukha parang walang pores. Naka-make-up ka ba? Umangat pa ang kamay ni Blair na hinaplos ang pisngi ng lalaki para alamin kung naka-foundation ba ito at kung naka-eyebrow. Masyado din perfect ang kilay nito para sa isang lalaki pero walang kumapit na make-up sa kamay niya. Kumunat pa ang noo niya na tumingin sa magandang labi ng lalaki na may hikaw sa ilalim na bahagi sa sulok. Ang pula ng labi nito parang naka-lips gloss. Parang I want to bite those lips. Ani Blair na bahagyang humajijek na sinalat pa ang labi ng lalaki. Ngumiti ang lalaki na inalis ang kamay niya sa labi nito.
You're asking for trouble lady, Britonong usual nito. Boss mukhang wala sa tamang pag-iisip ang babae mang yan sa kalasinggan. Papakinyo na diyan papalag sayang ang ganda at sexy pa naman boss baka iba pa ang makinabang. Wika ng isang lalaki na may hawak na tubo, gusto nyo ba siya boys? Tanong ng lalaki sa mga lalaki na waring biglang mga namula ang hasang. Ngumisi naman si Blair na binawi ang kamay sa pagkakahawak sa lalaki. Ay gagang rape nyo ba ako? Boss ka ba nila? Well obvious naman sa hitsura mo palang mukhang boss ka nga nila kaso sorry prepared kasi ako, ani Blair na mula sa likod na bahagi ng pantalon na suot. Hinugot niya ang isang revolver na ikinagulat ng mga lalaki na napa-atres pero hindi ng leader ng mga ito na tumawa lang saka umiling. Miss pumuputok ba yan? Tanong pa ng gwapong lalaki. Ngumiti si Blair saka ikinasa na itinutok sa tapat nito. Gusto mo bang subukan natin? Hamon naman ni Blair. Akmang lalapit ang mga lalaki na may dalang mga tubo ng itaas ng gwapong lalaki ang kamay para pigilan ang mga ito. Tiyakin mo lang paputok yan miss dahil kapag yang tinututukan mo ang pumutok baka bigla maging mommy ka. Ngisi ng lalaki tatawa sana si Blair pero bigla siyang nahilo at muntik na siyang ma-out of balance buti na lang nahawakan siya ng lalaki at niyakap. Uuwi na ako, bulong pa ni Blair na isinubsob pa ang mukha sa leeg ng lalaking gwapo na narinig pa niyang napamura. She asterisk T. Are you sure you want me in because once I'm in you're totally mine Blair. Usual ni Owen habang nasa ibabaw ng dalagang lasing na lasing pero conscious pa rin ito at gumaganti sa mga halik at haplos niya rito. Malakas din ang bawat ungol nito habang pinaglalaruan niya ang P asterisk 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 nito kanina. Fu asterisk K it Blair answer me I'm waiting. Tanong ni Owen bahagyang nagdilat ng mata ang dalaga. Ikaw lang yata ang lalaking nagtatanong habang nagsisex kung pwede nang pumasok. Nakabuka ka na nga ako kanina pa. I got my first org asterisk 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 pero di mo pa rin napapasok yan si Mijinbu ano ba? Gusto mo bang ako pa ang mag-came wave sa'yo? Usual ni Blair na parang kinakain na ang mga words. Walang naiintindihan si Owen sa mga pinagsasabi ni Blair pero hindi na talaga niya kayang tiisin mabilis niyang kinuha ang kondom sa wallet niya saka nagmamadaling isinuot at isinagawa na ang kanina pa niya pinipigilan pero ganon na lang ang gulat na nang nahirapan siyang makapasok sa mad-ulash na lagusan ni Blair. Move asshole your dick so big reklamo ni Blair. Sapo-sapo ni Blair ang ulo ng magising kinabukasan. Grabe parang binabaak ang ulo niya sa sobrang sakit pati katawan niya masakit lalo na ang pagitan ng hita niya pero bakit? Parang ayaw na tuloy niyang gumalaw. The more kasi kumibos siya the more na kumikirot ang kabibe niya. Anong nangyari bakit sumasakit ang kabibe niya? Good morning boss. Nanlaki ang mata ni Blair nang makarinig ng boses ng isang lalaki mula sa pintuan ng banyo. Natap-tap niya ang bibig na napabango siya bigla sa sobrang shock nang makita ang hubad na lalaki na mukhang bagong ligo. Nakatapis lang ito ng dilaw na towel sa ibabang bahagi ng katawan kaya kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito at ang malaking tattoo sa kaliwang bahagi ng katawan na halos pumuno na roon hanggang buong braso nito. What a beautiful scenery cover your nudeness or else baka di ko na naman mapigilan ang sarili ko na angkinin ka na naman ng paulit-ulit. Wika ng lalaki saka lang na-realize ni Blair na topless pala siya hindi lang topless nude talaga from head to toe. Pakiramdam ni Blair sasabog ang utak niya nang unti-unti maalala niya ang mga nangyari kagabi kung bakit masakit ang ibabang bahagi ng katawan niya at bakit may gwapong lalaki sa kwarto niya. Napamura na nose-apo ni Blair ang noo saka napapikit. Nakaupo sa high chair sa bar si Owen habang nag-iinom ng lapitan siya ng kaibigan na siyang manager ng bar niya. Ang lalim ng iniisip mo Blair is a virgin, ano siya ni Owen. Napamura naman si Carl saka malakas na tumawa. Pakhal naka-home run ka na agad. Bilis mo talaga basta babae walang reaksyon si Owen sa sinabi ng kaibigan. Puzzle pa rin sa kanya ang sinabi ni Blair na asawa daw nito si Blake at hindi boyfriend pero how come na virgin pa ito kung asawa nito si Blake? Ang santo naman ni Blake kung di man lang nito pinagnasaan si Blair na ganun kaganda. Walang lalaki ang dititigasan sa ganda ng dalaga. O bakit parang affected ka? Remember ginagawa mo lang ito for the sake of revenge so anong kaso kung virgin si Blair mas maganda nga yun diba? Tak ang tanong ni Carl, hindi ako affected pero parang may mali. Gaya ng ano, I'm just thinking why she is still a virgin.
Maybe she's a conservative. Sagot ni Carl. Nah, I don't think so. The way she acts, the way she speaks and the way she dresses, hindi siya ang babaeng conservative lang. Bakit di siya pinakialaman ni Blake sa loob ng napakaraming taon? Nagtatakang tanong ni Owen sa sarili. Napaka-imposible talaga kasi, baka na friendzone. Ang sabi ni Blair, hindi niya boyfriend si Blake kundi asawa. Ha! Halatang nalito din bigla si Carl sa sinabi niya. Hindi niya boyfriend pero asawa niya pero virgin. Tanga ang Blake na yun for sure. Kung asawa ko si Blair, walang gabi lilipas na walang latay sa akin ang di na ako magko-comment. Ani Carl na biglang parang izeniper ang labi nang titigan siya ng masama ng kaibigan. Wag mo na kasi masyadong isipin ang importante, naka-home run ka na agad. May dahilan para makapsok ka sa buhay niya dude. Mukha imyon ang babaeng yun sa charm ko. Walang effect ang pag-flirt ko sa kanya. Baka naman kasi di mo ginalingan sa performance sa kama, gago ako pa ba ang tatanungin mo ng ganyan? Tumawa ng malakas si Carl. Sabagay ikaw nga pala ang S**x guro ko. So anong plano mo? Same as before, make her fall in love with me. Sabi mo walang kang dating sa kanya, so paano mo gagawin yun? Wala ka bang tiwala sa akin? Watch and learn, ani Owen sabay lagok ng alak sa baso. Inis na pumasok si Blair sa loob ng Lucifer Playhouse Bar kung saan naroon ang ex-fiancé niyang gago. Na binaliktad siya, pinalabas nito na ito ang nag-cancel ng kasal nila dahil nahuli siya nitong may kasamang lalaki. Nasample siya ng ama dahil sa mga larawan na pinadala pa ni Lennon sa ama niya, buti na lang di malinaw ang mga picture nila ni Owen. Mukhang screenshot ang mga picture galing sa TV camera ng condo building. Sa picture buhat-buhat siya ni Owen habang papasok ng kondo at umaga na nang makitang lumabas muli ang binata. Sa madaling salita, na laman ng papa niya na sa kondo niya nagpali pa ng gabi si Owen. Tinawagan niya ito kanina at sinabi nga nitong naroon ito at kung gusto pa niyang matuloy ang kasal nila, puntahan niya ito at magmakaawa, pero di niya iyon gagawin, pero patitikiman niya ito kung paano siya magalit. Hindi pa nito nakikita magalit ang isang Blair Corpus. Hi boss, miss me. Salubong sa kanya ni Owen na ikinakunot ng noo niya. Anong ginagawa ng Owen na ito sa bar na yun? Sa dami-dami ng lugar talagang dun pa sila nagkita kung kailan susugurin niya ang ex-fiancé niya. Inis na tinabig niya ito, mainit ang ulo niya kung di ito tatabi madadami ito sa pagsabog niya. Hey, mukhang hindi maganda ang mood mo. Wanna have some fun? Habol ni Owen na sinundan pa siya. Go to hell Owen, ngumiti si Owen sa sinabi ni Blair na talaga naman nakakababa ng self-confidence. At least you remember my name. Masama ang tingin na nilingan niya ito. Pwede ba? Wala akong time makipagtsikahan sayo. Leave me alone. May hinahanap ka ba? Baka makatulong ako, I own the place. Napahinto sa paglalakad si Blair sa narinig at napalingon rito. You own this place? Yes. Dagdag pogi points na ba? You must be rich. Baliwalang sagot na lang ni Blair, saka muling tumalikod saka umakyat sa hagdan habang kasunod pa din si Owen. Nang sa wakas tinamaan na ng mata ni Blair ang lalaking hinahanap. May kahalikan itong babae, inilabas niya ang phone saka ginamit ang sleeve para ipakita sa social media ang kahalayan nito. The high-end mighty Lennon John Kua. Making out in public, wika pa ni Blair nang tuluyan makalapit sa mesa ng ex-fiancé niya. Nagulat na naitulak ang babaeng nasa kadanggan nito. Huling-huli pa sa video ang pag-alis ng kamay nito sa loob ng underwear ng babae. Bukas na din ang buckle ng belt nito, ganun din ang zipper ng pants nitong suot. Ganito ba ang lalaking dapat pakasalan? Iyo, kung sino-sino na lang talaga Lennon, wala ka ng pinipiling lugar, nakakadiri ka, isipan ni Blair. Stop it Blair, sigaw ni Lennon na inaayos ang suot saka tumayo at pilit inaagaw ang cellphone niya, pero mabilis niya iyong itinago sa bulsa. Hey, hands off, wika ni Owen nang makitang hinablot ng lalaki ang buhok ni Blair. Nakatingin na sa mga ito ang ibang customer. Back off Centennial. She's my fiancé. Ex-fiancé, pagtatama naman ni Blair. Ex, bakit pumayag na ba ako? You're still mine Blair, mainin mo mukha mo. Anas ng dalaga sabay tuhod sa harapan nito. Hindi niya masyadong napuruhan si Lennon, pero ganoon na lang ang pagkagulat niya ng pagkabawi ni Lennon. Bali walang sinipa rin siya nito na ikinasigaw ng lahat nang nakakita ng tumalsik siya sa sahig, halos hindi siya makahinga sa lakas ng sipa ni Lennon sa dibdib niya.
Mariin siyang napapikit na ramdaman niya ang pagtulong sa kanya ng ibang customer. Nakita ni Blair na ginugulpi ni Owen si Lennon at may isang lalaki ang umaawat rito pero ayaw magpaawat ni Owen. Mukhang papatayin nito sa suntok si Lennon. Owen! Owen, stop! Owen, malakas ng sigaw ni Blair. Nabitin naman sa ere ang kamay ni Owen na puno na ng dugo ni Lennon na wala ng malay na nasa sahig. Huminga ng marahas ni Owen saka tumayo. Tumawag ka sa morgue, sabihin mo may ipapasok ka, utos pa ni Owen sa lalaking nakatayo lang na pinulsuhan si Lennon. Lumapit naman sa kanya si Owen at baliwalang binuhat siya. Napatay mo ba? Bulalas ni Blair habang nagpalakad itong buhat siya patungo sa isang direksyon ng bar. May inakyat silang muling hagdanan saka isang hallway na puno LED light na umiilaw lang kapag humahakbang si Owen. Bakit magagalit ka ba kung napatay ko ang lalaking yun? Hindi, pero makukulong ka. Masarap sa kulungan, hindi ka magugutom. Bakit nakulong ka na ba? Tanong ni Blair. Yes. Diretsong sagot ni Owen na bahagyang ikinagulat ni Blair. Turn off ka ba? Bawas pogi points ba? Tanong ni Owen nang buksan naman nito ang isang pinto. Namangha pa ng bahagya si Blair sa ganda ng architecture ng pinagdalahan sa kanya ni Owen. Ibinaba siya nito sa malambot na sofa, pinaikot niya ang tingin sa paligid. Ang ganda roon, parang wala sila sa loob ng bar, parang nasa isang dimension sila. Sinong architect ng Lucifer Playhouse? Tanong ni Blair. Me. Architect ka? Bulalas ni Blair na nagulat. No, pero ako ang mag-design nitong lahat. Galing mo naman para kang professional. Hindi umimik si Owen na dumiretso sa isang ref. May kinuha muna ito sa isang drawer saka kumuha ng ice cube at inilagay sa isang pouch. Saka siyang tinabihan sa sofa. Hey, bulalas ni Blair nang hawakan ni Owen ang lelayan ng damit niya para itaas at habarin. What, let me see kung gaano kalaki na damage ng gunggong na yun sa'yo. No need, okay lang ako, tangi ni Blair. Nahihiya ka na ba ngayon? Nakita ko na lahat ng parte ng katawan mo, wala ka ng may tatago sa akin. Wika pa ni Owen na palunok na lang si Blair saka bumuga ng hangin na hinayaan na lang din niyang habaran siya ni Owen. Tama naman ito. Magpapa-virgin pa ba siya naibigay na niya rito? Beside, gusto din naman niyang makita ang magiging damage niya sa ginawa ni Lennon sa kanya. Damn, mura pa ni Owen nang makita ang mapulang bahagi ng dibdib ni Blair. Kinuha nito ang cold pouch at inilagay sa tapat ng dibdib niya. I'm sure bukas it will leave a bruise, ani Owen. Bakit ka nakulong? Tanong ni Blair. May sinaksak ako ng ballpen a friend of mine 10 years ago. Ilang taon ka sa kulungan? A month. Inurong nila ang kaso. Mayaman ang pamilya ni Lennon, posibleng aidmande kanila sa ginawa mo sa Unico nila. Ngumisi si Owen. Tingin mo matatakot ako? Umiling si Blair. Mukhang wala ka naman kinatatakutan, sagot ni Blair na napatingin pa sa kamay ni Owen na may natuyong dugo. Inabot naman ni Owen ang kamay ni Blair at inabot rito ang pouch ng yelo saka tumayo. Nakita niyang pumasok ito sa isang pinto roon. Nawala ito ng ilang minuto. Paglabas nito, may dala na itong dalawang damit at hubad baro pa ito. Ang perfect talaga ng katawan nito, nakakalaway. Bahagya pang nagulat si Blair nang ihagis sa kanya ni Owen ang isnag sando puti. Wear it for a while, baka di na ako makapagpigil na panggigilan ka, may magawa ako, di mo ikatutuwa. Napailing naman si Blair nang umiti sa kabumuga ng hangin na isinuot ang puting sando. Naupo naman si Owen sa tabi niya, malinis na ang kamay nito. Akmang magsusuot na din ito ng damit nang pigilan niya dahil may napansin siyang isang tattoo sa balikat nito. Ano yan? Bulalas pa ni Blair nang makita ang bite mark riya sa balikat nito. Sure siyang siya ang may gawa noon, pero bakit mukha na yung tattoo ngayon? Ngumiti si Owen na napatingin sa tattoo niyang bago na medyo namamaga pa. Tattoo? I know it's a tattoo, pero bakit ginawa mong tattoo ang bite mark ko? Wala lang, I find it cute so remembrance. Wala bang babaeng kumagat sa'yo maliban sa akin? Parang imposible naman yun, tumawa si Owen. Anong imposible doon sa wala akong nakaka-*X na virgin Ikaw pa lang ang una, napangibit si Blair. Bigla parang nanliit siya sa sarili. Ayaw niyang makaramdam ng pagsisi sa ginawa niya, pero ngayon unti-unti nakakaramdam siya ng regret. Sa dinami-dami ng lalaki makakasalubong niya, bakit sa isang gang leader at pangit pa ang background siya napabukaka? Makasalanan ba siya ng past life niya? Buti na lang talaga gwapo ito.
Don't worry, di ko naman ugali na sabay-sabayin ng babae. One at a time para walang hassle. At proud ka pa dun. I have the looks and a body that woman wants, so I should be proud na maraming babae ang gustong matikman ako. Di malaman ni Blair kung ngingibit ba siya o ngingiti. Di naman niya masabi na ang kapal ng mukha nito dahil totoo naman ang sinabi nito. Come on, don't be hypocrite. Ani Owen na biglang humiga sa kondongan niya na ikinagulat ni Blair na aalis sana pero pinigilan siya ni Owen. Boss Chief Amo, bungad ni Carl na bahagyang napahiya na nagpalipat-lipat ng tingin kay Blair at Owen. Yes, Carl, buhay pa yung client na binugbog mo, hindi sa morgue ang diretsyo. Sige, salamat, and by the way, he's Carl, a friend of mine and also the manager, assistant ko. You can ask him anytime kapag hinahanap mo ako. He knows where to find me, bilang ni Owen kay Blair habang nakahiga sa hita nito. Bakit naman kita hahanapin? Ngumiti lang si Owen. And this is Blair, my girlfriend. Excuse me. Bulalas na yuzel ng dalaga sa kapreskuhan ni Owen. Nice meeting you, boss ma'am. Swerte niyo ma'am, kayo unang girlfriend na pinakilala ni boss sa akin. Hindi niya ako girlfriend, mariin na bulalas ni Blair na itutulak sana ito, ngunit bigla itong tumagilid ng higa at isinubsob ang mukha sa tiyan niya, saka siya niyakap ng mahigpit sa bewang. Ikaw na muna bahala sa baba. Carl, matutulog muna ako. Yes boss, ngumiti pa si Carl saka tumalikod na. Ano ba Owen? Uuwi na ako. Stay. 1 hour lang, alam mo bang napuyat ako kakaisip sayo. Usual nito habang nakasiksik sa tiyan niya. Ang daming magagandang babae sa baba, pumili ka na lang ng isa doon. Alis, giit pa din ni Blair habang tulak-tulak ang ulo nito, pero the more na itulak niya ito palayo, mas lalo lang humihigpit ang yakap nito sa bewang niya at isinisiksik nito ang mukha sa katawan niya. Sige na, hindi na ako aalis. Nasasaktan na ako, daing ni Blair. Naramdam naman niya ang pagluwag ng yakap ni Owen. Why I felt comfortable with you? Mahinang tanong ni Owen. Di nakasagot si Blair dahil iyon din ang eksaktong tanong niya sa sarili, dahil kung ibang lalaki siguro ito, kanina pa niya ito nihampa ng ashtray sa ulo na kanina pa niya tinitingnan na nakapatong sa center table malapit sa kanila. Di rin niya kayang explain, totally turn off talaga yung kaalaman na nakulong na ito. Basagulero, gang leader, may-ari ng isang bar na tulad nito at maraming babae sa buhay, pero heto siya nakatitig sa binatang nakahiga sa kondongan niya. Wala siyang nararamdaman na kahit anong pagkailang rito na para bang matagal na silang magkakilala. Nagawa niyang ibigay rito ang sarili na walang pagdadalawang isip. Oo, lasing siya, pero malinaw niyang naalala ang lahat ng detalye kung anong pakiramdam habang inaangkin siya nito. Owen is the exact opposite ng lalaking gusto niyang mahalin. Sa hitsura pa lang nito alam na niyang napaka-komplikado ng buhay nito. Idagdag pa yung alala sa parking na nakita niya na puro mga mukhang hindi papahuli ng buhay ang mga lalaking nakapalibot rito. Natitiyak niya kahit din ito sabihin meron itong mga gawain ilegal, kaya ang dami nitong tauhan na puro tubo ang hawak. Mukhang may meeting de avance pa ang mga ito nang umeksena siya. Hindi niya gusto ang magulong buhay. Masalimuot na nga ang buhay niya, dadagdagan pa niya ng isang komplikadong tao. Saka kalalabas pa lang niya sa isang long-term relationship. Wala siyang balak na bumalik na naman sa isang relasyon na kakapagod. Tiyak niyang hindi ito matatanggap ng pamilya niya if ever. Kaya kailangan niyang dumistansya hanggang maari, dahil parang nawawalan siya ng tiwala sa T*****K ng puso niya ngayon. Boss! Nagangat ng ulo si Owen nang marinig ang boses ni Carl na humahanggos na pumasok sa opisina niya. Hinubad ang suot na salamin saka humarap rito. No one knows na siya ang CEO ng Iron Steel Corporation. Never siyang humarap sa publiko, maging sa mga corporate meeting o kahit sa mga business meeting. He's the only one behind the Iron Steel success sa loob ng 9 na taon simula nang sa kanya ipahandle ni Don Brent De Luca. Tuwang-tuwa ito sa galing niya sa negosyo. Sino mag-aakala na siya si Owen Santenil na may-ari ng Lucifer Playhouse ay isa rin matagumpay na corporate CEO na hinahangaan ng marami sa kabila ng pagiging misteryoso niya. What is it, Carl? Tinanggal ni Patrick Corpus si Blair sa project sa Batangas. Kumunat ang noo ni Owen na napaunat ng upo sa mag-ara niyang swivel chair. Is it because sa nangyari sa ugok na Lennon Kua?
Unfortunately boss nalaman ko na ikakasal na pala dapat si Blair at Lennon kuha next month but Lennon suddenly canceled the wedding dahil sa mga picture na ta. Mula sa envelope na hawak inilapag ni Carl sa mesa ni Owen. Na agad naman binuksan ng binata. Siya ang lalaki sa picture na buhat-buhat si Blair. Thankfully hindi kita ang mukha niya pero wala din naman problema kung makikita. And the worst part pinasasarado ni Patrick Corpus ang Landscape Inc. Landscape Inc. was owned by Blair Wright. Tukoy ni Owen sa architectural firm na binuksan ni Blair 5 years ago after nitong makilala dahil sa blueprint na ninakaw ni Blake sa papa niya. Yes sir pero under the name pa pala iyon ng papa niya. Napakuyom naman ang kamay ni Owen. Alam niyang pinaghirapan ni Blair ang kinalalagyan nito ngayon kaya nga masaya kung siya ang magpapabagsak rito tiyak na double ang sakit nun kay Blake dahil bahagi si Blake ng tagumpay ni Blair. Masisira ang plano niya kung matatanggal si Blair sa project sa Batangas. Hindi pwede iyon mangyari. Saan ka pupunta boss? Make the impossible possible. Sagot ni Owen sa kamalalakiang hakbang na lumabas ng opisina. Ma'am paano na po tayo? Tanong ni Sel. Nasa meeting room sila kasama ng buong team niya. Na mental block na siya sa pag-iisip ng solusyon sa problema niya. Inalisan sila ng budget ng papa niya para sa mga nakabinbi nilang project at effective immediately ipina-shutdown nito ang company niya dahil sa nangyari kay Lennon. Alam niya dahil sa kasal nila ni Lennon kaya ibinigay sa kanya ng Arma ang project sa Batangas pero dahil cancel na ang kasal agad-agad rin siya nitong inalis. Ayaw sana niyang magmakaawa rito dahil sa totoo lang pagod na siyang i-please ito at patunayan rito na deserve niyang ipagmalaki rin siya nito sa mga achievements niya. Pero alang-alang sa nga tauhan niyang na mawawalan ng trabaho, nagmakaawa siya sa ama at nilunok ang lahat ng pride na natitira niya para sa sarili ngunit matigas ang ama. Sa sobrang kahihiyan ng ginagawa pang loloko di umano kay Lennon idagdag pa na nasa hospital si Lennon at binugbog daw ito ng karelasyon niya. Hindi nagsampa ng kaso ang pamilya ni Lennon pero inutusan ng mga ito na alisin siya sa project sa Batangas. Ngunit hindi siya pinakinggan ng ama and worst ipinasarado pa nito ang maliit niyang company. Naiintindihan naman niya na ampun lang siya at wala siyang karapatan mag-demand ng kahit ano rito and besides sa simula pa lang naman hindi na nito siya gustong ampunan ang mama lang niya ang may gusto sa kanya. Mama Lucy died right after mamatay ang kuya Stephen. Kaya naiintindihan niya ang bigat at init ng dugo sa kanya ng papa niya. Marami akong kilang architectural firm I recommend ko kayo sa kanila. Ikaw paano ka? Tanong naman ni Jelay na assistant niyang naging kaibigan na rin niya. Babawiin ko kayong lahat kapag nagkaroon na ako ng sapat na pera. Magbabukas tayo ng sarili natin, pinaghirapan mo ang landscape. Dito tayo lahat nagsimula, nakilala tayo dahil sa galing natin pero bakit kailangan pakialaman ng papa mo? Napakawala niyang puso. Bakit di na lang siya ang namatay kesa kay Ma'am Lucy, wika naman ni Harold asawa ni Jelay na isa sa mga senior architect niya. Noon pa man mainit na ang dugo nito sa papa niya dahil sa pang-aalipusta ng ama sa kanila kung tutuusin dapat sila ang may malaking budget pero limited lang binibigay nito. Wala kayong matatapos sa meeting na to kung magchichismisan lang kayo, bungad ng isang Britonong tinig na ikinalinggan nilang lahat. Napatayo naman si Blair sa kinauupuan at nagulat na nilapitan si Owen at pilit na pinaalis ito. Relax I'm here to help, kumunat ang noo ni Blair. Wala kang maitutulong umalis ka na, kasalanan ko kung bakit naipasara ang company mo. So, I'm here to help, inis na humalikip-kap si Blair. Ano bang alam mo? Marami na akong isipin Owen wag ka nang dumagdag inis na wika ni Blair. 60 hanggang 40. Business partners, 60% sa'yo 40% sa akin I will help you to build your own architectural firm. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat sa narinig. So do you want to discuss it here or you want us to have more private conversations? Pakandat pang tanong ni Owen, hindi makaimik si Blair sabi kasi niya noon ang huling beses silang magkita. Titiyakin na niyang hinge na ulit sila magkikita ni Owen kailangan niya itong iwasan dahil iba ang hatid ng presensya nito sa kanya pero heto at ito pa mismo ang lumapit at nag-offer pa ng magandang tulong. Let's talk. Ani Blair na akmang hihilahin na ang binata pero di agad ito tuminag, gather everything we need. Darating dito ang assistant ko siya na bahala sa lahat ng business permit na kailangan natin to build our new company. Up.
Up. Double time, parang naman mga nabuhayan ng hasang ang mga tauhan niya na nagmamadaling lumabas ng meeting room. Try to hold your heart, alam ko kinikilig ka na niyan. Biro ni Owen nang nasa loob na sila ng opisina ng dalaga na walang kurap habang nakatitig sa kanya. Anong kapalit ng lahat ng ta? Ngumisi si Owen. Mukhang hindi talaga madaling yutuan ang isang ito. Your body? Diretsong sagot ni Owen. Until when? Hanggang gusto ko. Pagak naman tumawa si Blair. Then the answer is no. I don't need your help. Tumawa si Owen na lumapit at hinayla pa ang swivel chair ni Blair para iharap sa kanya. Itinuon niya ang dalawang kamay sa armrest ng upuan saka inilapit ang mukha rito na halos gahibla na lang ang layo ng labi nila sa isa't isa. And he's dying to kiss her torridly. God, I miss her badly, bulong ni Owen sa sarili. Then tell me what you want. You're my boss so I'll consider. Isang month. Malakas na tumawa si Owen na napalayo kay Blair. Are you fucking kidding me? Isang month. We're talking about million pesos here to invest. Then isang month lang gusto mong i-offer sa akin. Pagak na tumawa si Owen na iiling-iling pa. Isang year, wika ni Owen, 6 months take it or leave it. Mariin naman usual ni Blair. Nahinto naman sa pagtawa Owen saka napatitig kay Blair. Fu asterisk K. Sigaw ni Owen sa isip. Fine. Pagsuko ni Owen. I want a contract. Stated our agreement, gustong matawa ni Owen, napaka-sigurista din naman talaga ng babaeng ito. Come on Blair. Why would we need a contract? Magsisex lang tayo sa loob ng 6 months kapalit ng milyon-milyon perang ipapasok ko sa bubuksan mong company. Just give me enough time, babayaran ko sa iyo ang perang ipapahiram mo sa amin paunti-unti. S*X is just a bonus sa loob ng 6 months at ayokong may ibang makaalam ng tungkol sa usapan natin ito. Napabuga ng hangin si Owen. Okay, mukhang hindi rin naman tayo magkakasundo sa gusto ko sana kaya let's head in your way. You want contract then I give you one. After that sa akin ka lang sa loob ng 6 months. Lilinawin ko lang din Mr. Centennial. Ayoko nang may ka-share. Hindi kita pag-aari, hindi kita rirendahan pero sa loob ng 6 months na gagamitin mo yang mijinbo mo sa akin. Tiyakin mo lang na walang butas na papasukin yan maliban sa akin, ngumisi si Owen. Huwag kang mag-alala, sa ngayon ikaw lang ang gusto ko. Ani Owen na akmang lalapit sana para halikan siya pero bigla naman pumasok si Jelay na nagulat sa inabutang eksena. Istorbo ba ako o mamaya nyo natutuloy yan? Alanganin tanong ni Jelay. Nahihiyang itinulak ni Blair si Owen na tumikim naman. Kate, tawag lang ni Madam Nancy. Tinatawagan ka daw niya pero di mo sinasagot. Ani Carl, tuloy pa rin ba ang plano? There is some changes. Tumawa si Owen sa katinungga ang alak sa bago. Ano bang pinagsasabi mo, natural? Naka-home run ako ngayon na sa home base na ako, wala nang atrasan ito. Konti na lang magkikita na ulit kami ni Blake. Tinitigan siya ni Carl. Then bakit di mo sinasagot ang call ni Madam? Dati-dati naman isang ring lang ang bilis mong sumagot kahit nasa gitna ka ng meeting, iniiwan mo para kay Madam pero ngayon bakit bigla you ignore her calls? Naiwan ko ang phone sa kotse. Tiningnan namin ni Blair yung bagong office lot na lilipatan ng buong team niya. Naayos mo na ba yung tungkol sa Batangas project? Pag-iiba na ni Owen ng usapan. Yes. Na-hold na ang bidding for architecture vacancy. Alam na rin nila na ang Air Sky Inc. ang papalit sa Landscape Inc. Nabanggit ko na rin na ang team ni Blair pa rin ang hahawak ng project under new management. So ano, may naging problema ba?